Matapos hagupitin ng kalamidad noong nakaraang taon, Cebu is back in business. Sa ASEAN Tourism Forum, pinatunayan ng lungsod sa foreign ministers na ligtas at hitik pa rin ng kultura ang heritage sites nito. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Di lamang pagtitipon at diskusyon sa best practices at tourism strategic plans ng 11 member nations ang laman ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Maging ang pagkilala sa heritage sites ang sadyang binisita ng foreign at tourism ministers. Sa Cebu City, inihanda ang mga signages para alam ng delegates ang istorya ng bawat cultural at heritage site. Ayon sa Cebu City Tourism Commission, ito ang tamang pagkakataon na sariwain muli ang kasaysayan ng Kristyanismo sa Pilipinas at maibalik ang estado ng turismo sa Cebu matapos masalanta ng kalamidad noong 2025. There is a hesitancy about coming to Cebu because of safety concerns. And so this is timely for us to reassure travelers that Cebu is safe and it's a great destination to come to. Ang Lao delegation na pinangunahan ng Minister of Foreign Affairs Tong Sa Van ay namangha sa dedikasyon ng Tourism Board ng Pilipinas. Dahil tulad ng bansang Lao, pinoprotektahan din nila ang kanilang cultural, natural at historical resources. Tuwang-tuwa naman ang mga candle vendor tuwing may foreign ministers na bumibisita sa Magellan's Cross. Amo sad silang gisayaw, giampo namo nga sila nga sa ilang mga business nga mas successful sa ilang pag-travel nga safe sad sila. Mora na among giampo nila nga sa tanan nga agban silang pamilya. Mula Magellan's Cross, nag-alay rin ng dasal ang Lao delegation sa Basilica Minore del Santo Niño. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.